Hello, magandang umaga sa inyo lahat. So shout out muna tayo bago tayo mag-start ng ating re-reakan, no. Unahin ko itong kay Sir Fitz Ascano. Hello Sir Bungo, pwede po pa shoutout anak ko na si Rory Felicity. Tsaka po ang Mami Weng niya, lagi po kami nanonood. Uy, salamat sa inyo ha. Salamat po. Oy, Rory Felicity, hello. Tapos si Mami Weng, sabi ni Sir Fitz Ascano. Then si Sir Ranjit naman, sabing ganon. Boss B, pabati naman ang 5th anniversary namin ng girlfriend ko sa Monday. Ngayon, August 17. Si Ma'am Maria Carmela Ramos. Love na love ko yan siya. Mga kasweet Naway mag-enjoy siya sa pagbiyahe namin sa Tagaytay. At panonood namin ng Spider-Man sa araw na yon. Yung Directors Club ba na yan? Ito ba yung naka-lazy boy ka? Yun ba yon? Sorry hindi ko kasi alam. Parang yun ang alam ko eh. Yung naka-lazy boy ka. Maraming salamat daw. Ako, makakatulog kayo dun. Komportable yun. Hindi, pero maganda yung Spider-Man. Hindi kayo makakatulog. Gusto yung kwento ko? Anyway, sino pa ba? Sino pa ba magpapabate? Sabi ni Sir DZ Shanzila, hello Sir Bungo, ask po ako favor. Pag-greet po ng happy 8th wedding anniversary sa August 18 sa aking Thai wife na si Ma'am Wilay Lakumuang. Tama ba? Baka mali yung pasensya na po kung mali yung pagbigkas ko. Kasi alam ko may tono yan eh, no? Pag Thai. Wilay Lakumuang. Tama po ba? Hello, Ma'am Wilay Lakumuang. Pakisabi po sa kanya na Chanrakun. Tama ba yan? Sinabi ko? Chanrakun from your Lingling. Sana tama yung pagkakabigkas ko ha. Salamat po Sir DZ Shanzila. Wala na ba? Wala na, no? Anyway, proceed tayo sa Ano ba naman itong mga pinapasa nyo sa akin? Hindi ako makapag-concentrate. Panis! Panis! Lupit talaga ni Sir J. Costura ngayon Barbie si Sir J. Costura. Anyway, oy, bago lahat ganito, no? Kapag kayo ay nakakasagutan ko sa sa comment section, huwag kayong gumawa ng strawman argument, no? Ang nangyayari kasi minsan, kapag may sinabi ko, katulad ni Sir, no? Anong name mo, Sir? Bobit yata ang name ni Sir. Bobit something. Bobit Batorbonya. Hindi. May name na ganon. Si Bobit yata. Nagsimula ito dun sa sinabi niya na walang problema daw siya kasi hindi daw siya affected ng baha. Mga tanga daw yung naapektuhan ng baha kasi binoto daw yung mga korap. Nagsabi ka ng ganon, kinriticize yung sinabi mong ganon. Ang gagawin mo, magsasanga-sanga ka ng argument, andyan na yung sinasabi mo na ako ay yung sa palipad, Norman Pangusin din daw ako, etc. Diba? Doon tayo nagsimula, tapos ang sasabihin mo sa akin, gayahin ko si MG kasi hindi bumababa sa level ng mga basher. Huwag mo sasabihin na bababa ka ng level, magkaka-level tayo. Kaya nga kitang kinakausap eh. 'Di ba? Kahit ba naman may pagka-ob-ob yung logic mo, hindi ka ba grateful na pinapansin kita at mahalaga ka sa aking parang si Sultan Kim nung nag-live kami.
nag-live pa talaga ako para kausapin siya. Ikaw din, pinagtuunan ko din ng panahon para kausapin ka. Ang problema kasi, kapag hindi kayo umuubra, para kayong palaka na lundag kayo na lundag sa ibang sa ibang topic. Huwag ganon. Mag-stick dun sa ano ba yung pinaglaban mo, hindi ka apektado sa baha. Dahil doon, napagkamalang kung palamunin ka. 'Di ba? Kasi hindi ka namumroblema ka mo eh. Halos lahat ng tao sa buong Pilipinas namumroblema, ikaw lang. 'Di ba? Then sasabihin mo, ikaw na naman, Eka, nagpapalipad ka para may pambili ka ng nag-strawman argument ka na, sir. 'Di ba? Tapos binlock mo pa yata ako, hindi na kita makita eh. 'Di ba? Huwag ganon, pagka kinakausap kita, pwede mo naman akong i-PM, live tayo mag-usap. Pag live, kaya ko nang kontrolin yung yung emotion ko eh. Kasi sa live, instant ko naman, nakaka-frustrate kasi pagka ang kausap mo ay sa comment section, doon ka nakikipag-discussion sa ang tagal mag-reply. At minsan, ang nakakabwisit pa doon, yung tatakas. Pagka hindi ka na masagot, tatakas bigla. 'Di ba? Tapos ang dami-dami ng sisilipin sa'yo. Na wala namang problema as long as na mababack upan naman at logical naman yung pagsilip. Ang hindi ko lang nagigets doon yung nag-i-strawman argument na nagke-create na ng bagong argument para palitawin na siya yung nakakapuntos. Huwag ganun. 'Di ba? Anyway, proceed tayo do sa main goal. At saka isa pa, pag may mga nasasabihan halimbawa, shout out Sultan Kim, si Sultan Kim, yung nag-live ako nung nakaraan. I think nung isang gabi yata yon para kay Sultan Kim. Kasi yun na naman yung accusations na naman na naninira. 'Di ba? Gusto ko din naman malaman. Syempre, pag ako ang gumagawa ng video, ito honest ito ha, walang halong something to. Pag akong gumagawa ng video, malamang iisipin ko tama yung ginagawa ko. 'Di ba? Ako yung gumawa ng video eh. Alangan namang gumawa ako ng mali sa pananaw ko. Napupunan nyo na may sinasabi pala akong mali, naninira pala ako, hindi ko alam kasi na naninira ako eh. Ngayon, binigyan ko kayo ng chance para kausapin, para malaman ano ba yung sinira ko. Hindi nyo naman masabi. 'Di ba? Nag-live pa ako nung gabing yon para lang sa inyo. Hindi kasi pagbaba ng level sa basher yun eh. Dapat nga kahit papaano matuwa kayo dahil open-minded din yung sinasabihan nyo. Ang problema naman kasi, pag binigyan kayo ng, ito para dun sa mga nakapanood nung last live ko, yung emergency live nung isang gabi. Ang problema naman kasi, pag nagbato kayo ng accusation, syempre ako, hindi ko alam yon. Para malaman ko, kakausapin ko kayo. Paano kung totoo naman yung sinasabi nyo? Hindi magsusorry ako. Wala namang problema dun eh. Mali naman talaga ako eh. Ang problema, pag kinausap na kayo, hindi na kayo nagsasalita ng kung ano yung problema. Palaging, panoorin mo yung mga video mo, videos ko yun eh. Malamang wala akong makikitang mali doon. Biased ako sa videos ko eh. Kaya nga binibigyan kayo ng chance na mag-explain ano ba yung mali. Hindi mo naman masabi. Tapos ang taas-taas pa ng pride mo. Nakikipagkasundo na sa'yo. Taas-taas pa ng pride mo na gusto mo pa ikaw pa habul-habulin. Ikaw na nga yung walang maisagot. 'Di ba? Binigyan ka na ng chance. Kahit nga hindi ka na umakyat kinakausap ka nga sa babae. 'Di ba? Huwag kasi ganon. Pag may ipagtatanggol kayo, subukan yung kumuha ng 100% na backup doon sa ipinagtatanggol. Hindi pwedeng mag-cherry pick kayo eh. Sasabihin nyo sa akin, bakit yung isang hinulaan niya nagkatotoo? Okay, fine. Ito, kay Jay Costura man tayo ha, na pag-uusapan na. Okay, doon sa binigay mong example, nagkatotoo nga. Malay mo, totoo talaga na nagkatotoo yung hinulaan niya. Paano yung iba, ba't puro mali na? Yung iba, sapat na ba sa yun? Yung isang bagay na yun na nagkatotoo?
para paniwalaan mo. Take note ha, granting pa lang yon, hindi pa napapatunayan na totoo talaga. Pero kung tanggapin natin na totoo yung pinagmamalaki mo na yan, sabi mo kasi, paano yung isang tumawid ka mo, di ba? Nag-match ka mo yung okay, fine. Malay mo, totoo. Yung isang lang yon, paniwalang-paniwala ka na versus doon sa napakadaming hindi niya na-solve na nawawala. Abay, mag-isip-isip ka. Parang ganito yan, men, Halimbawa, sa basketball player, ako, hindi ako magaling mag-basketball, pero I'm so sure, nakakashoot naman ako pagka nagbitaw ako ng bola, pero hindi ako magaling mag-basketball. 'Di ba? Sa NBA players kasi may accuracy na na binibilang, 'di ba? For example, si Stephen Curry, yung mga bitaw niya, ilan yung pumapasok doon. May ratings yun eh. Kung gaano siya ka-accurate magbitaw ng bola. 'Di ba? Huwag mong ipagmamalaki na magaling ka ng player ng basketball kung isang beses ka lang nakashoot versus sa 100 mong bitaw, isa lang ang nakashoot doon sa mo, pagmamalaki mo ng napakagaling na basketball player mo na. Hindi. Kahit man lang sana doon sa 100 na bitaw mo, kahit sana 75 doon na i-shoot mo na, i-consider ko talagang magaling ka na basketball player. Parang pagka kinumpara natin, analogy ito. Pag kinumpara natin kay Sir Jay Costura, wag mong sabihin na sa 100 niyang hinanapan ng nawawala ay nakahanap siya ng 2. Magaling na ba siya nun? Sa 100 na nahanap niya, 2 yung nakita. At sigurado ka ba na dahil pa sa kanya kung bakit nakita yung yung nawawala? Yun na sana iisipin nyo. 'Di ba? Nagtataka nga ako yung pagka-skeptic nyo na-a-apply kay Sir Ed Caluwag. Pero dun sa idol nyo, na sablay-sablay na documented ang pagkasablay, 'di ba? Hindi ko sinasabing wag nyong i-apply kay Sir Ed yun ha. Nagtataka lang kasi ako. Kay Sir Ed Caluwag, na-apply mo na fake siya, 'di ba? Tapos sa iba, hindi mo ma-apply kay Sir Jay Costura. Tapos ang sabi mo pa, porkit ako ay lumapit daw kay kay Sir Ed, hinihimod ko na daw ang puwet ni Sir Ed. Kasi para daw lumaki daw yung subscribers ko. Just imagine ilan ba ang subscribers ni Sir Ed? Ito bibigyan ko logic ito kasi ng ng utak ng mga supporter ni Norman Mangusin Tinaw ha, Sir Sultan Kim ha. May explain ako sa iyo muna. Dito sa page ni Sir Ed Caluwag. Ang subscribers ni Sir Ed Caluwag ay 231,000. 'Di ba? Kung totoo yung sinasabi mo, dapat yung 231,000 na yan ay nasa akin na rin yan. Kasi 'di ba sabi mo hangarin kung magka-subscribers or magka-views? O isa pang tangang logic ha. Sorry pero di na tayo magkaaway, bati na tayo Ikukumpara naman natin kay Sir Jay Costura. Jay Costura. Ito, si Sir Jay Costura, merong 2.27 million subscribers. Si Sir Ed Caluwag, merong 231,000 subscribers. Hindi ba kung ang hangarin ko ay magkaroon ng maraming following o magkaroon ng maraming subscribers, hindi ba mas ideal na ito yung sipsipan ko ng tumbong si Sir Jay Costura? Kasi milyones ang subscribers nito. Hindi ba mas
mas makatwiran na yan yung puri-purihin ko? Abay, kung pinuri-puri ko yan, baka mamaya ang dami yung mag-subscribe sa akin. Hindi nyo napapansin yun? Hindi, baka napapansin nyo lang. Kasi baliko yung logic na nasasabihin nyo, gusto mo lang sumikat, gusto mo lang magka-views, gusto mo lang di sana sinipsip ko na ang puwet niyan. Kung ganun yung hangarin ko, na nakukuha mo, sana pinaburan ko na, kahit na peke yung hula niya, pupurihin ko. Ang galing talaga niya. Nahulaan niya yung hinati. Bakit pa ako magbablog na negative dyan? Nakikita ko naman yung comments nyo. Naggalit kayo sa akin. Napasubscribe ko ba kayo? Dahil doon sa ginawa ko? Hindi. Lalo nyo nga ako inaway Kaya yung mga sinasabi nyo sa akin na dahil para magkaroon ng views, para sumikat, di sana pinuri ko na lang to. Mas maganda yon. I'm so sure gugustuhin nyo rin ako nun. Pag pinuri ko to. Tama ako, hindi. Kaya isipin nyo din naman yung mga sinasabi nyo. Actually nga, ako pa nga ang nagfa-fundraising para kay Sir Ed, para makagawa kami ng gadgets na Wala naman akong nakukuha dito. Friendship, siguro. Mabait kasing tao to si Sir Ed. Kahit ba naman magkasama kami niyan, sinisiksik ko na nga sa inyo yung video kung paano ko barabarahin si Sir Ed Pagka halimbawa nandun kami sa field. Hindi nyo naman pinapanood yun Kasi nakatanim na sa utak nyo, bias ako dito. Kaya nga may naghamon sa akin na pag-usapan daw ito, kahit si Sir J. Costura yung topic, ito pag-uusapan, okay, fine, sabihin mong peke yan, wala akong magagawa doon, pananaw mo, peke ito May sarili kang dahilan kung ba't nasabi mong peke si Sir Ed Diba? Actually, mas pabor pa nga ako doon yung nag-iisip lagi ng peke. Oo, medyo maapektuhan ako dahil kaibigan ko yung tao. Pero kung talagang ang pananaw mo ay peke, mas gusto ko pa yon kaysa lagi ka naniniwala sa lahat ng bagay. Mas okay yun. Pero kung ang mangyayari, sasabihin mong peke ito, tapos biglang totoo sa'yo si Sir J. Costura, ewan ko sa'yo. Diba? Kaya kahit puntusan mo ko dito na sabihin mo na fake yan, wala akong magagawa doon, yun ang pananaw mo May sarili ka kasing dahilan doon kung bakit nasabi mong peke ito, si Sir Ed. Ako, gumawa naman akong sarili kong test, di ba? Pumasa naman si Sir Ed sa mga test at documented naman yun, hindi ko naman inimbento yun. Di ba? Actually, madami pa yun. Meron ngang time na pero pwede nyo naman mapanood. Meron time na pumunta kami sa Bacas River, Papakita ko sa inyo. Hindi ko lang naisama do sa compilation ng mga test ko kay Sir Ed. Pero ito, yung sa Bacas River. Bacas River Bungo TV. Ito doon sa gilid ng Bacas River. Natulog na ako sa tabi niyan. Pakita ko sa inyo Kasi pinaniniwalaan daw yung Bacas River ay nangunguha daw ng buhay. 'Di ba? Kasi marami namamatay dito sa Bacas River mga kabataan na nagsuswimming diyan tapos nalulunod, So pinaniniwalaan may nangunguha daw diyan. So ito kung mapapanood mo kasi dito, kasi ang ginawa ko diyan, tumambay talaga ako diyan. Tapos naglatag ako ng EMF meter. Puro kausap na ang ginagawa ko diyan. Walang nagre-respond sa akin. Baka may lifeguard sa likod ko. Ang oras na ako nakatambay dito. Wala. Ginawa ko na ang lahat ng kaya ko, pero talagang wala. Wala talagang gustong makipag-communicate sa akin. So, wala. Ang tagal ko dyan. Nakatambay ako dyan. Now, after niya, kahit EMF spike, wala.
Ngayon, itong si Sir Ed naman ang gumawa, no? Documented naman ito, gusto yung panoorin. Dito nga, nag-aalala ko, hoping putya nga na, pag walang nangyari dito sa, sa pinaggagawa ni Sir Ed, di gumaganyan-ganyan na Sir Ed, sa ganun, tangina, sablay tayo dito pag wala nangyari. Ganun. Nasabi ko naman dito EMF bandang likod ni Sana nakapture ko yun. Ito pala, bandang umpisa. Kapaligid sa amin. Kasi Sir Ed naman na mag-ulta ngayon, sa pinag... after ko na tumambay dyan, si Sir Ed naman yung magta-try. Ngayon, ang ginawa ko, or ginawa namin, naglatag kami ng EMF meter ngayon. Hoping kami na may masagap. So dahil walang resulta sa pinagagagawa ko kanina, ngayon si Sir Ed naman na mag-i-establish ng communication sa mga spirits na nandito. Tingnan natin kung magiging successful si Sir Ed sa kanyang gagawing pagtawag sa mga elementong nakapaligid sa amin. Diba, Ano kaya ang mangyayari? Gumaganyan-ganyan siya. Sabi ko, isip-isip ko, mukhang sablay to. Wala talaga olats to. Sabi ko, ganon. Habang ginagawa ni Sir Ed ang kanyang quote-unquote ritual, tumatakbo sa aking isipan, Sir Ed, huwag mo kami ipahiya. Ikaw na lang ang pag-asa namin. At hindi naman kami binigo ni Sir Ed. Pero may problem. Yung pagganyan niya, nag-spike na yung yung EMF meter. Kaya lang hindi ko na-capture nung una. Sir Ed. Tikim lang doon. Tapos may pumitik na. Pumitik yung lang doon. Sa may bandang kanan ni Sir Ed. Hindi ko lang nakuha. Diba? Sana nakapture ko yun. Pumalo yung EMF bandang likod ni Sir Ed. Kaya lang ang problem, hindi na-capture ng camera kasi umupo si Sir Ed. Ginawa ko, naghanap ako ng witness. Nakuha ko sa camera ko. Hindi rin napansin na pumalo yung EMF meter. So talagang olats na olats. Kaisa-isang evidence sana mawawala pa. Hindi ako makamove on. On the spot, gusto ko i-review yung camera. Re-replay ko nga. Nag-standby ako ng isang camera. O wala talagang nakita sa camera na harangan ni Sir Ed. Pero tinuloy ko pa rin ang pagkuha ng video. At hindi naman kami binigo. Ito naman solid. Na. Nag-i-start ng yun. Magsipaluan yan. Pati yung mga banda doon, nagpapaluan na lahat ng EMF meter. Diba? Sabi ko na nga yun yung nakita ko banda rito na ni-review ko. Umalis kasi ako Alam mo kung bakit kung bakit big deal sa akin yon mga men. Kasi ang tagal ko talaga naghintay dyan, yung finorward ko na yon, umabot yun ng dalawang, wala talaga dyan. Nung quote-unquote nag-ritual si Sir Ed, nag-ilaw, actually hindi lang yan. Nung after niyang pinatay ko na yung camera tapos sila, nakita na rin na nag-ilawan na rin yung mga EMF meter. Nung time na yan. Tingnan nyo doon sa channel ni Sir Ed, napaka-sliver. Indicate. Yan pati pala, sorry. At yun na nga, sunod-sunod na yung Sunod-sunod pitik na pala. ng mga EMF Lahat yan. meter sa Nagpitikan lahat paligid. yan. Medyo Sa malabo. kabuuan ng investigasyon na to, abangan nyo sa channel ni Sir Ed. Doon yata sa channel Kasi Sir Ed. kanina- Pero kung dito kasi, malabo kasi, nung time na yan, malabo pa kasi ang camera ko. Nagpitikan lahat yan. Kaya yun yung mga sinasabi namin na, yung sinasabi ko, na sa akin, may nakikita naman ako evidence na may nangyayari. Biruin mo nung akong nakahilata doon, hanggang matapos ang time ko, mga 3 oras yun habang nagkikwentuhan sila doon sa kainan. Alam ni Solja yan Kausapin nyo si Solja. Nandun ako, nag-aabang ako ng mangyayari. Wala talaga. Sinawsaw ko na nga yung paa ko doon sa doon sa doon sa tubig. Sabi ko, hilahin nyo ako. Wala. Pero nung si Sir na ganun, nagpitikan lang. Unti-unti yun.
Kasi kung sasabihin nyo, ganito, no? Hindi, baka dahil sa electronic device nyo may camera. From the very beginning dapat, nagpipitikan na lahat yan. Pero nung, gradually Well, yun ay opinion ko lamang. Hindi ko naman sinasabing paranormal yun. Maganda lang kasi yung chance na bakit ako dati nun, hindi nangyayari. Nung si Sir Ed na yung gumawa, lahat ng EMF meter nagpitikan lahat. 'Di ba? Kasi ang inaasahan ko lang doon, alam niyo na ibig ko sabihin, 'di ba? Mga men. Kung ko-questionin niyo ako sa kay Sir Ed, pwede naman 'yun. Kasi 'yun naman ang layunin ng channel ko eh. I-debunk ang lahat. Kung 'yun ay may scientific explanation, wala namang problema. 'Di ba? Ang sa akin lang kasi, maging fair din kayo doon sa sasabihin nyo. Biruin nyo, fake itong taong to, si Jay Costura nyo, totoo. Ako, sabihin yung fake yan, wala namang magagawa. Kung may sapat kayong dahilan na sabihin yung fake ito alangang kontrahin ko kayo. Yun nga yung pinopromote ko sa channel ko, di ba? Kung biased ko man ito, meron naman talaga kasi kaibigan ko yung tao. Naging kaibigan ko yung tao. Kaya it's up to you na i-debunk din si Sir Ed. Kasi kung ako ang gagawa, kasi ang dami nagre-reactan mo yung video. Wala magiging biased ako 'Di ba? Kasi madalas ko kasing kasama to. Invalid naman yun at unfair naman sa inyo mga manonood yun. Pag yun ang ginawa ko. Na habang nagde-debunk ako kay Jay Costura, push ako ng push dito sa isa. Magmumukhang may agenda kasi kahit wala naman. 'Di ba? So okay na tayo dito sa issue to. Nilinaw ko lang yung mga nakaraang issue kasi fresh from live ito kagabi or nung isang gabi. Ni-record ko ngayon para mapanood nyo ng Lunes. So, proceed tayo mamayang hapon sa ibang topic. Magandang umaga sa inyo lang. Nga pala, nasabi ko, yung channel ni, or yung page ni Sir, sa bagay, sa na lang tayo, sa, mamayang hapon na lang, or mamayang gabi. Magandang gabi sa inyo lahat, bye.